Dahil sa dami ng anak, mapipilitan talagang gumawa ng paraan ng isang ina, lalo't pinabayaan na nga sila ng amang akala nila makakasama nila sa hirap ng buhay. Mga anak, malalaki na kayo at kaya niyo naman ang inyong sarili, hindi ba? Kailangan ko mamasukan sa kabayanan. Dahil kung mananatili tayo rito ay baka mamatay tayo sa gutom. Alam niyo yan, hindi ba? Huwag na kayong umasa pang babalik ang inyong magaling na ama. Balita ko'y sumama na siya sa kanyang babae. Wala tayong magagawa. Hindi na siya babalik pa. Yan ang saad ni Aling Maring. Sumang-ayon naman ang mga anak nitong si Aling Maring. Basta ang kanilang paalala, sana na may magbalik siyang ligtas at nasa maayos na kalagayan. Babalik ako. Alangan namang pabayaan ko kayo. Ako ang inyong ina. Basta alagaan mo, Maricel, ang dalawa mong kapatid na bata, ha? Wala tayong ibang paraan. Walang ibang pag-asa kundi mamasukan ako. At kayo namang dalawang lalaki, huwag niyo naman papabayaan ang ating kaingin. Huwag niyo pabayaan ang mga pananim ko, ha? Huwag na huwag kayong mag-aaway. Kinabukasan, umalis na nga itong si Aling Maring bitbit ang kanyang mga lumang damit. Mayamang doktor daw ang kanyang magiging amo at kailangan niyang magtiis na mapalayo sa kanyang mga anak. Dumaan siya sa malayong kapitbahay nila, ang kanyang kababata, si Mila. Pansamantalang inihabilin nitong si Aling Maring ang kanyang mga anak sa kanyang kababatang si Mila. Walang problema. Ako pa ba? Huwag kang mag-alala. Tuwing magpapasul ako ng kambing ko, sisilipin ko ang bahay ninyo at mga anak mo. Maiging at nakakuha ka agad ng trabaho. Loko yung magaling mong asawa eh. Ang dami na nga ninyong anak, pinabayaan ka pa. Bundukan ang lugar ni Maring. Nakatira sila sa paanan ng bundok at hindi patag ang kanilang lupain. 2 oras pa ang lalakarin ni Maring bago maabot ang highway. Kaya naman, hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Itong si Aling Maring ay mayroong 5 mga anak. Panganay itong si Maricel at ang sumunod sa kanya ay si Rowel at Romeo. Napakabata pa ng 2 pang mga anak niya, si Jaya at Leia. Napakalaking pagsubok para kay Maricel, Rowel at Romeo ang magtungo ng paaralan araw-araw. Nakakapagod na nga ang maglakad patungo ng paaralan. Paano pa kaya pag pauwi? Idagdag mo pang kulang ang baon nila sa araw-araw at napakaraming bayarin. At dahil nga kulang ang pera, ang kanilang uniform at sapatos pinipilit lamang pagkasyahin. Noon pa man, marunong namang magsulat at magbasa ang mga anak ni Aling Maring. Yun ang mahalaga. Maging mabuting tao at huwag magnanakaw. Yan ang palaging paalala ni Maring sa kanyang mga anak. Ilang taon na nga ang nakakalipas mula nung iwan sila ni Sante, ang kanyang asawa, isang pahinante ng truck. Tinalikuran ni Sante ang kanyang mga responsibilidad bilang isang ama at bilang isang asawa upang makasama ang babaeng si Ophel. Ni hindi man lamang ito bumibisita, ni hindi man lamang nangangamusta. At ang bali-balita nga ni Maring ay tumawid na ito ng kabilang dagat sa isang malayong lugar na walang nakakakilala sa kanila. Nagtagu-tagu na. Halos araw-araw kumakain na nga lamang sila ng kamuting kahoy, saging, ube, maitapa lamang sa gutom ng kanilang tiyan. Kaya nga itong si Maring nagmamakaawa sa kanyang kakilalang si Elena na siya'y tulungang mag-apply ng trabaho bilang isang kasambahay sa kabayanan. At sa loob nga ng ilang mga taon, pinatawag na nga itong si Maring para makapagtrabaho na. Mabait naman ang doktor na kanyang amo, kaya naman kahit papaano, kampante siya. Mabait din ang kanyang pamilya. Ayaw nito nang papalit-palit ng kasambahay. Ang nais niya ay yung magtatagal sa kanya dahil maaari niyang pagkatiwalaan. Ang gusto niya, pangmatagalan, tulad ng kaibigan ni Maring na halos 10 taon ng kasambahay ng doktor. Maging masipag ka lamang. Manang, tatagal ka dito.
Pwede kang umuwi sa inyo kung gusto mo, kahit buwan-buwan. At least 2 days, para matingnan mo mga anak mo, para maibigay mo mga pangangailangan nila. Yan ang sabi ng doktor. Tumagal naman si Aling Maring sa bahay ng doktor na iyon. Kahit pa sabihing all around ng kanyang trabaho at medyo mabigat talaga, kailangan niyang kayanin, kailangan niyang tiisin para sa kanyang mga anak. Sa bawat pagsahod ni Aling Maring, hinahati niya ang pera niya para kahit papaano maibigay niya ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak at kahit papaano makapagtabi siya ng kaunti. Nakakatuwa nga dahil napag-aral pa ni Aling Maring ang kanyang mga anak ng lumaon. Masayang masaya itong si Aling Maring. Kahit papaano, makakaraos na raw sila hanggang ang panganay na itong si Maricel, mag-aasawa na raw. Wala namang nagawa itong si Aling Maring dahil nasa tamang edad na nga naman ang kanyang panganay. Malalaki na ang 4 pa niyang mga anak kaya naman hindi na nga siya kumontra pa. Wala nang bantayin, wala nang alagain. Kaya nga lamang, noong sumunod na taon, itong si Romeo at Roel nagsabi na rin sa kanilang ina na sasama na raw sa kanilang mga kasintahan, bubuo ng kanilang mga pamilya. Ang isa pang problema, ang mga ito mukhang nangangailangan ng malaking halaga ng pera at dahil nga hindi pa sumasahod ng kanilang ina, nangutang muna si Aling Maring sa kanyang mga amo para maiambag sa mga pangangailangan ng kanyang 2 anak na lalaki. Kasabay nga niyan ay palagi niyang pinapayuhan, pinapaalalahanan ang kanyang mga anak na ang pag-aasawa at pagpapakasal ay hindi basta-basta. Palagi ding inuulit-ulit nitong si Maring sa kanyang 2 anak na lalaki na huwag gagayahin ang ginawa ng kanilang ama. Dahil talaga namang kawawa ang kanilang magiging asawa, maging ang mga anak nito. Sa matagal na panahon, lahat ng paraan na ginagawa ni Aling Maring upang maibigay niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak mula sa panganay hanggang sa bunso. Dugot pawis niya ang kanyang puhunan. Pinagsasabay niya ang pagiging isang ina at ang pagiging isang ama para lamang mabuhay ng maayos ang kanyang mga anak. Hindi man marangya, at least tama. Dumarating pa nga sa punto na itong si Aling Maring ay nagkakasakit na, pero bawal siyang dumaing. Ayaw niyang dumaing. Meron pa siyang 2 anak na umaasa sa kanya, si Jaya at si Leia. Ang bagay na ito naman ay hindi niya laging maiilihim. Napansin na nga ito ng kanyang mga kapitbahay. Aba, Maring, hindi ka na pabata, namamayat ka na. Aba, wag mong peresahin ang sarili mo. Maawa ka sa katawan mo. Magpahinga ka naman. Sinasabi ko sa'yo, pag bumigay ang katawan mo, ikawawa lalo ang 2 mo pang anak. Sige, makinig ka sa mga sinasabi namin. Yan ang palaging payo ng kanyang mga kapitbahay at kaibigan. Pero paano nga ba siya magpapahinga at titigil? Ilang taon pa siyang magbabayad ng kanyang mga utang sa kanyang mga kakilala, sa kanyang amo. Itong si Leia at Jaya, parehong sekundarya na at medyo malaki na rin ang gastusin. Isang hapon, kinausap niya ang kanyang 2 anak na babae, si Leia at si Jaya, at sinabing hanggang high school lang daw muna ang kaya niya dahil kulang na kulang pa ang kanyang pera. Hindi niya kayang dalhin sa kolehiyo ang kanyang mga anak na ito. Bagay na sinang-ayon na naman ng 2. Kaya nga lang, ang akala nitong si Maring ay okay na ang lahat. Dumaing bigla ang kanyang panganay na si Maricel. Humihingi ng pera sa kanya. Umaasa sa kanya. Ang di ko malaman, bakit hindi sa kanyang asawa? Inay naman, unawain niyo naman po kami. Walang trabaho ngayon ng asawa ko. Inay, buntis po ako. Ilang buwan na po. Ilang buwan na lamang, manganganak na ako. Kailangan ko magpa-check up. Inay, ito ang panganay ko. Huwag niyo naman akong pabayaan. Kailangan kong tulong niyo. Ang daing ni Maricel. Siyempre, bilang isang ina, hindi ka naman magbibingi-bingihan sa daing ng iyong anak, hindi ba? Gagawa ka pa rin ng paraan.
Pero syempre, dapat iyong pagsabihan ang asawa ng iyong anak. Dapat gumagawa kayo ng paraan. Ilang buwan pa ang lumipas. Ito namang si Rowel at Romeo ang dumaing. Kesyo kailangan ito, kailangan yan. Binyag ni ganito, birthday ni ganyan. Napakaraming dahilan. Sa makatwid, sila'y umaasa na bibigyan sila ng kanilang ina sa kanilang bawat paghingi. Hanggang itong si Aling Maring ay halos said na. Walang-wala na siya. Kahit kaunting pera para sa kanyang sarili, wala kang makikita. Siyempre minsan, tumatanggi na nga siya. Kaya lang, ang kanyang mga anak, nagtatampo. Sumasama ang loob. Bakit daw itong si Maricel na panganay binibigyan niya? Bakit sila at Jeya may budget para sa mga proyekto nila? Nagkakainggitan pa nga. Ang sabi naman nitong si Mila, ang kababata nitong si Aling Maring, aba naman, Maring, dapat hindi ganyan. Dapat naman huwag ka nang hinga ng mga yan. Alam naman nilang may 2 ka pang anak, hindi ba? Nag-aaral pa sina Leia at Jeya. Yan naman talagang si Maricel, o kala mo laging bago. Alam naman nila, hindi ba, na ikaw lamang mag-isa ang nagtataguyod sa kanilang lahat nung mga bata pa sila. Hanggang sa ngayon. Hindi ba't nakapagtapos naman ng high school ang mga yan? Bakit hindi sila gumawa ng paraan? Ano bang akala ng mga yan? Dumudumi ka ng ginto? Ang sabi naman ni Aling Maring, alam mo Mila, sa tunay lamang, pagod na pagod ng aking katawang lupa. Kasi pag umuuwi ang mga anak ni Doc, lahat ako ang nag-aasikaso. Maglalaba, magluluto. Ako ang maglilinis ng bahay kahit pa sabihing ako ay may trangkaso. Kahit gabi. Oo, kahit gabi. Ang laking problema pa dahil mukhang may sira ang aming washing machine. Lahat yun kinukusat ko. Ni hindi man lamang ako kamustahin ng mga anak ko. Ang magaling lamang ay humingi. Napailing na nga lamang itong si Aling Mila dahil saksi nga siya sa ilang taong pagkatrabaho ni Aling Maring para sa kanyang pamilya. Ipinagdasal na nga lamang niya ang kaayusan ng buhay nito. Bilang isang kaibigan, yun lamang ang kanyang magagawa. Sa pagdaan pa nga ng mga taon, padami ng padami ang problemang pumapasok sa isipan ni Aling Maring. Paano ba naman itong si Maricel? Taon-taon na lamang yata ay umanak na lamang ng umanak. Ang mga supling naman ni Rowel at Romeo dito kay Aling Maring humihingi ng pambaon. Hindi naman nagkulang sa paalala itong si Aling Maring sa kanyang mga anak. Kesyo babae yan o lalaki? Lahat pinagsasabihan niya, pero kahit isang bagay ata wala silang naalala. Ni isang bagay man lang yata walang tumanim sa kanilang isipan. May mga punto pa nga na itong si Aling Maring wala talagang maibibigay. Kahit sunugin mo daw siya, hindi siya mangangamoy piso. Naku, itinatago mo lang yan Napakadamot mo talaga. Ang sabihin mo, nag-alaan ka ng pera para sa iba mong mga paboritong anak. Aminin mo na kasi. Mas paborito mo si Rowel tsaka si Romeo, di ba? Di ba? Yan ang sigaw ni Maricel sa kanyang sariling ina. Nay naman, isipin mo, mga apo mo ang mga nangangailangan. Hindi kung sinong tao sa kanto. Ang dagdag pa nga ni Maricel. Subalit Maricel, makaunawa ka naman sana. Panganay ka sa magkakapatid, hindi ba? Nagtapos ka naman kahit sekundarya lamang. Pinilit ko ang lahat ng paraan upang makapagtapos ka, pero anong ginawa mo? Sa halip na ikay magtrabaho, nag-asawa ka agad. Wala namang problemang umibig, ang magmahal, pero tingnan mo sarili mo ngayon na hindi mo kayang ayusin ang sarili mo. Ni hindi mo kayang pagsabihan ng magaling mong asawa. Hindi ka nga iniwan. Napakatamad naman. Maricel, ginawa kong lahat para sa inyo. Minsan lang ako hindi makapagbigay. Ako pa ngayon ang madamot? Ako pa ngayon ang madamot, ha? Anak naman. Anak.
Napaluha na nga lamang sa galit at lungkot si Aling Maring. Pero itong si Maricel, patuloy pa rin sa pagsagot sa kanyang sariling ina. Ang bunganga, walang tigil sa pagdakdak. Abay, napakasakit talaga sa tenga. Magmula nga noon ay hindi na nga bumisita pa, ni hindi man lamang makipag-usap ng maayos itong si Maricel sa kanyang ina. Hinayaan naman siya ni Aling Maring dahil ito siguro ang paraan upang makapag-isip-isip si Maricel ng tama. At dahil nga itong si Maricel ay hindi na humihingi ng pera dito kay Aling Maring, kahit papaano nagkakaroon ng ipon itong si Aling Maring. Nagawa niyang ipa-repair ang kanyang lumang tahanan. Ang kanilang kubo, kahit papaano, mas komportable ng tirahan. Itong si Leia at Jaya, nakagraduate na rin ng high school. At balak nga nila ay magtrabaho sa kabayanan. Ang palagi pa nga nilang sinasabi sa kanilang ina ay hindi raw sila gagaya sa kanilang mga kapatid. Mga asa na. Kaya nga lamang, itong si Rowel at Romeo palagi na lamang nagpaparinig tuwing bumibisita kay Leia at Jaya. Kesyo madamot daw ang kanilang ina. Palibhasa raw may paborito. Aba, ang sinasabi ng dalawang lalaking ito, ang paborito daw na anak ni Aling Maring ay si Maricel. Kahit papaano ay ipinagtatanggol naman itong si Maring ng kanyang dalawang anak na si Leia at Jaya. Pero syempre, si Rowel, si Romeo, maniniwala nga yung mga yan eh. Ang titigas ng puso at ulo ng mga yan. Ang palagi pang sabi ni Romeo, naku, yung si Leia at si Jaya, kaya ganyan yung mga yan kasi sip-sip yan kay nanay. Nang dahil nga dyan, ang magkakapatid na ito, nagtatalo-talo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Aling Maring patuloy pa rin ang pagpasok sa kanyang trabaho bilang kasambahay sa mansyon ng mga doktor. Nang dumating ang kanyang day off ay umuwi muli siya sa kanilang bahay upang makita si Leia at Jaya. Subalit wala na ang mga ito. Lumuwas na pala ang mga ito sa kabayanan at doon na nga nagkatrabaho sa isang malaking mall. Kahit papaano, gumaan na nga ang loob ni Aling Maring. Kampante naman siya dahil alam niyang kaya nilang dalawa ang isa't isa. Magtutulungan sila. Si Leia at si Jaya. Nang siya'y mapaupo, nagtimpla siya ng kape at habang hinihigop iyon, napatitig siya sa paligid ng kanyang lumang bahay kubo. Ang tahanan noon ay punong-puno ng saya at ligaya, katuwaan at pagtawa ng kanyang mga anak. Makikita niya at maaalala ang ngiti ng kanyang asawa. Ngayon ay ibang-iba na. Madilim, tahimik, siya ay mag-isa. Napaluha na muli itong si Aling Maring dahil naiisip nga niya, tumatanda na siya. Ang tanong sa kanyang isipan ay, paano nga kaya kapag hindi na niya kaya magtrabaho? Paano kapag hindi man lang niya kaya maglakad o tumakbo? Paano kung siya ay magkasakit? Saan siya hihingi ng tulong? Kanino siya tatakbo? Meron ba siyang malalapitan? Ang kalungkutang ito ay sumabay sa pagod ng kanyang katawan. Kaya naman itong si Aling Maring napahiga na nga lamang sa sahig. Buti na lamang at may banig at unan. Nakatulog na nga siya. Kinabukasan, patuloy lamang ang kanyang buhay. Nagpapahinga. Kahit papaano gumagaan na ang kanyang pakiramdam hanggang sa siya'y tawagan na nga muli ng kanyang amo at maaari na raw siyang bumalik ng bahay upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nakailang taon pa nga itong si Aling Maring bilang isang kasambahay sa bahay ng doktor na iyon. Minsan, tinatamad na nga siyang umuwi ng bukid. Paano ba namang hindi? Sa kubo nila, siya na lamang mag-isa palagi. Tuwing umuuwi ng kabukiran nitong si Aling Maring, sa baba ng bundok, nakakatagpo niya ang kanyang kababatang si Mila. Isang beses nga ang sabi nito, alam mo Maring, mahirap mag-isa. Alam kong malungkot. Basta pag kailangan mo ng kausap, nasa bahay lang ako, puntahan mo lamang ako. Alam mo, ang hindi ko talaga maintindihan sa mga anak mo, lalo na yung panganay mo, ba'y tiniis ka na.
Tiniis ka na. Nakakaawa ka naman. Matapos mong gawin ang lahat para sa kanila? Iiwanan ka na lamang? Ganun-ganun? Ang sabi naman ni Aling Maring, alam mo ba, Mila? Ang totoo niyan, ayaw ko na sanang mag-day off pa. Ayaw ko na sana munang umuwi rito pero naaawa ko sa mga alaga kong hayop. Mga tanim kong gulay. Alam mo, tanggap ko naman eh. Tanggap ko naman darating talaga sa puntong ito pero hindi ko kayang paghandaan ang mga pangyayaring ito. Kaya itong si Aling Maring, para kahit papaano, meron siyang mapaglabasan ng sama ng loob. Bukod kay Mila, sinusubukan niyang tawagan si Leia at Jeya. Pero ang dalawang ito, tila ba nagbago na? Wala na silang pakialam sa kanilang ina. Ilang beses na nga bang tumawag itong si Aling Maring kay Leia? Ilang beses na rin siyang pinagpatayan. Oo, pinagpapatayan niya ng tawag ang kanyang ina nang walang sapat na dahilan. Kung hindi makausap si Leia, baka naman pwede si Jeya. Isang hapon, bandang 5:00 na nga noon, ay tumawag itong si Maring sa kanyang bunsong anak na si Jeya. Hello? Hello, sino to? Inay? Anong kailangan mo? Ano ka mo? Ang hina ng boses ninyo, laksan ninyo. Hello? Ano ba naman? Inay naman, masakit ng katawan ko galing trabaho. Alam mo, nakakaabala ka eh. Kung hindi mahalaga ang sasabihin mo sa akin, please lang, patayin mo na ang tawag. Ano ba kasi sasabihin mo? Wala? Naisipan mo lang? Pinagtitripan mo ba ako? Ano bang akala mo sa akin, hindi abala? Humanap pa na ka na ng paglalaanan mo ng oras mo. Kausapin mo yung alaga mong kambing. Huwag ako. Sabay baba ng kanyang telepono. Napakasakit noon para kay Aling Maring. Halos lahat ng kanyang mga anak, lahat ng mga anak na kanyang itinaguyod mag-isa, pinabayaan na nga siya ni hindi man lamang siya makamusta. Nabalitaan pa nga ni Aling Maring na ang buhay pala ni Rowel at Romeo ay medyo maganda na kasama ang kanilang mga pamilya. Nag-abroad pala ang mga ito pero hindi man lamang siya sinabihan. At ngayon, dumating na ang kinakatakutan ni Aling Maring. Taas-baba na nga ang kanyang presyon at malimit na nga siyang hapuin. Ganun talaga, tumatanda na siya. Ito ang bagay na sadyang napuna ng kanyang among doktor sa kanya. At bilang isang mabuting doktor, concerned siya sa kalagayan at kalusugan ng kanyang kasambahay na si Aling Maring. Kaya naman, ang sabi niya, babayaran na lamang daw niya ang separation fee nito. Magpahinga na raw itong si Aling Maring. Baka daw kasi mamaya ay magdulot pa ito ng mas malaking problema sa kanyang kalusugan. Ang pinakamalalang pwedeng mangyari ay makahawa pa siya ng iba. Pinapauwi na nga siya nito. Subalit bago niya ito paalisin, nagpasalamat muna siya ng mataimtim sa matanda. Dahil sa napakatagal na panahon, itong si Aling Maring daw ay hindi nagpabaya sa kanyang mga ginagawa. Kahit nakailan daw, hindi sinira ang kanyang tiwala. Binigyan ng doktor na ito ng 25,000 pesos itong si Aling Maring, hindi pa kasama ang kanyang sahod. Itong si Aling Maring, umuwi na nga lamang. Nakita nga siya ni Aling Mila. Napakalungkot ng mukha nitong si Aling Maring. Baka sa kanyang mukha ang kalungkutan at pagkapagod. Hindi na nga niya matatakasan pa ang lungkot dahil ngayon, uuwi na siyang mag-isa sa kanyang tahanan. Walang kasama, walang mag-aalaga, walang nag-aalala. Namuhay mag-isa itong si Aling Maring. Nag-aalaga siya ng kambing, baka, nagtatanim ng gulay at kaunting prutas. Ang mga gulay na ito ang siya ring bagay na kanyang kinakain upang mapanatili ang kanyang kalusugan kahit papaano. Napakarami din niyang tanim na iba't ibang klase ng herbal na gamot. At bilang isang ina, nais niyang makasamang muli
makausap ang kanyang mga anak. Kaya kung malayo si Leia at Jaya, ang pinuntahan niya ay tahanan ni Maricel at ng dalawa pa niyang anak na lalaki. Kahit pa sabihing malayo, gumawa siya ng paraan kahit pa nakakapagod. Nagdala siya ng napakaraming prutas, gulay at mga herbal na gamot, iba't ibang dahong makakatulong sa kalusugan. Pagkaabot niya sa kanyang mga anak, ni hindi man lamang siya pasalamatan, ni kamustahin man lamang ay wala, ni maalok nga ng hapunan ay hindi magawa. Ang nakakapagtaka, ang kanyang mga apo, hindi man lamang siya kilala. Hindi na siya kinikilala. Ano bang nagawa ko sa iyo? Ha, Maricel? Anong nagawa ko para magalit ka sa akin ng ganyan? Dahil ano? Wala na akong perang maibigay sa iyo buwan-buwan? Ha? Yung minsang pagtanggi ko sa iyo ang ikinasama ng loob mo? Naging masama ba akong ina? Sabihin mo nga. Hindi ko ba nagampanan ang mga responsibilidad ko bilang isang ina? Sa pagkakaalala ko, maging magampanan ng iyong ama ay ginawa ko. Tapos itong ibabalik mo sa akin bilang isang anak? Yan ang sabi ni Aling Maring. Pero itong si Maricel, hindi man lamang siya pinakinggan. Bakit kamo? Aba, hawak ang kanyang telepono at naka-live stream daw siya. Siya raw ay abala. Pinagsarahan lamang niya ng pintuan ang kanyang ina. Nang sumunod na mga araw, ang pinuntahan naman niya ay ang mga bahay ni Rowel at Romeo. Nagbaka-sakali siya na baka umuwi na nga ang mga ito galing sa ibang bansa, subalit wala pa rin sila. Ang ine-expect niya, itatrato siya ng maayos ng kanyang mga manugang. Ang mga manugang na ito, hindi ko malaman kung marespeto ba o sadyang nakakaloko. Kilala nila kung sino nga ba si Aling Maring. Pero alam mo ba, ipinagtatabuyan nila. Ang kanilang iniisip ay baka naman kasi mangungutang ng pera ang matandang ito sa kanila. Palibhasa nga raw ay nasa abroad na ang kanilang mga asawa. Abay ang bungad na salita. Maliit lang ho ang sahod ni Rowel. Wala po akong maibibigay sa inyo, inay. Pasensya na po talaga. Ang sabi naman ng isa, "Naku, nay, si Romeo po. Halos isang linggo na pong hindi nagpapatawag-tawag sa amin. Baka masyado po siyang abala. Wala pa rin po siyang padala. Salamat po sa mga gulay na ito pero wala po akong maibibigay sa inyo. Saka na lamang ho, kahit next year siguro. Sige ho, umuwi na po kayo at pakagabihin kayo." Ang tahanan kasi ni Rowel at Romeo ay halos magkadikit lamang. Nasa iisang barangay kasi. Pareho pa ng ugali ang kanilang mga asawa. Ang nasa isip palagi ay uutangan sila. Pera daw palagi ang dahilan kung bakit lumalapit na ang mga tao sa kanila. Teka muna. Ano bang ibig niyong sabihin? Anong pera? Hindi pera ang ipinunta ko dito. Nagbaka sakali lamang ako na makita ang mga apo ko, ang mga anak ko at kayo na rin. Makamusta ko kayo. Bakit? Mukha ba akong walang pera? Nagtrabaho ako ng matagal na panahon para buhayin ang pamilya ko. Hindi ako para manghingi ng pera sa inyo. Bagkus may dala pa nga akong regalo para sa inyo. Mga gulay, prutas, mga halamang maaari niyong itanim sa inyong bakuran. Makakatulong ito sa inyo. Bakit naman ganyan kayo mag-isip sa akin? Bakit naman ganyan? Ang wika ni Aling Maring. Umalis na nga lamang itong si Aling Maring, subalit iniwan niya ang kanyang regalong mga prutas at gulay sa tapat ng bahay ng kanyang mga manugang. Napakasakit sa kanyang loob na mangyari sa kanya lahat ng bagay na ito. Bakit kailangan niyang maranasan ang lahat ng ito? Sa dami ng mga pangyayaring ito, isang balita ang nakarating naman sa kanya. Nabalitaan niya na ang kanyang dating asawa, pinalayas na ng kanyang kabit. Palibhasa'y umiidad na, matanda na't marami nang iniinda. Hindi na raw siya napapaligaya kaya pinalayas na niya.
Yan ang sabi ni Ophel. Alam mo ba kung anong gumimbal dito kay Maring? Nabalitaan pa niya na ang kanyang dating asawa pala ay pinatuloy ni Maricel sa kanila. Inalagaan daw. Kaya naman halos magwala sa galit itong si Maring. Ang taong iniwan siya sa gitna ng kaguluhan at problema. Ang taong nag-iwan sa kanya ng napakaraming anak at responsibilidad. Inaalagaan ngayon ng kanyang panganay na anak. Samantalang siya, pinagsasaraduhan lamang ng pintuan. Pero dahil nga maedad na nga siya, mahirap na para sa kanyang kondisyon ang palaging magalit. Hindi na nga raw siya pabata, kaya kinausap niya ang kanyang kaibigang si Aling Mila at sinabing kung dumating sa sukdulan, dumating sa puntong siya ay lumisan. Iniiwan niya daw ang kanyang pera sa kanyang kaibigan. Siya na raw ang bahalang bumili ng kabaong para sa kanya at ang humanap ng lugar na paglilibingan. Lahat yun, sinabi niya sa kanyang kaibigang kanyang lubos at pinagkakatiwalaan. Napayakap na nga lamang itong si Mila sa kanyang kaibigan. Medyo natakot sa mga sinabi nito dahil baka maya-maya kitilin niya ang kanyang sarili. Tawarin ka naman, Maring. Ano bang mga sinasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan, Maring. Ako naman ang tinatakot mo sa ginagawa mo eh. Nang sumunod na mga araw ay okay naman itong si Aling Maring. Kita ito ni Aling Mila. Nagkakapi lamang ito at nakangiti pa tuwing umaga. Nandoon siya, nakadungaw sa may bintana. Palagi niya itong hinuhunta, kinakausap, kinakamusta, kung anong ginagawa nito, kung anong kinakain nito. Minsan nga, sabay pa silang magtsaa. Hanggang makalipas pa ang ilang linggo, itong si Aling Mila muling bumisita sa bahay nitong si Aling Maring, subalit hindi ito nakatanaw sa may bintana. Wala sa pintuan, wala sa likuran. 8:00 na nga noon ng umaga pero kahit anong tawag niya, walang tumutugon. Sinubukan niyang kumuha ng bangko. Tumayo siya roon at sumilip sa may bintana. Nakita niya itong si Aling Maring hanggang ngayon nakahiga pa. Ang iniisip nga nitong si Aling Mila ay baka pagod ito kaya hinayaan niya lang muna. Pero kinabukasan, nang silipin niyang muli itong si Aling Mila, walang pagbabago. Kung paano niyang nakita ito kahapon, ganoon pa rin ngayon. Nagmadali nga siyang pumasok sa loob ng tahanan ni Aling Maring at naabutan niya nga itong hindi na humihinga. Wala ng buhay ang kawawang matanda. May amoy na ang kanyang katawan. Matigas na ang kanyang katawan. Malungkot ang mukha nito at tila ba may bakas pa ng luha ang kanyang mga mata. At sa ilalim mismo ng kanyang ulunan, may nakalagay na papel at ballpen. Halatang may nais siyang ipaalam. Agad inayos ni Mila ang lahat ng pangangailangan, maging mga kabaong at paglilibingan ni Aling Maring tulad ng kanyang hiling. Dumating ang mga anak nito, si Maricel, si Rowel, si Romeo. Maging si Leia at Jeya, nagdatingan. Hindi na nga napigil ni Aling Mila ang kanyang sarili kundi pagsabihan ang mga anak ni Aling Maring. Hindi naman ako para paalisin kayo rito. Ako ang nag-alaga sa inyo nung panahong busy pa at abala ang inyong ina noong mga bata pa kayo. Hindi ako para palayasin kayo sa sarili niyong bahay, pero para lumuha kayo ng ganyan? Hindi ba't parang huli na ang lahat? Ikaw, Maricel, yang ama mo ang inuna mong asikasuhin? Nagawa mong bigyan ng panahon? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa inyo, magaling naman pinatawad mo siya. Walang galit sa puso mo. Pero pinabayaan mo ang inyong ina. Pinabayaan mo. Hindi ko siya masisisi kung bakit napakalaki ng kanyang sama ng loob. Pinilit naman siyang pakalmahin ng kanyang mga anak. Subalit si Aling Mila,
talagang masama ang loob bilang isa siya sa pinakamatalik na kaibigan ni Aling Maring. Ang problema sa inyo, ang tataas ng tingin niyo sa mga sarili ninyo. Akala niyo kung sino kayo. Habang si Maring, ginagawa ang lahat upang magpakaina. Kayo, may oras pa kayong isumpa siya, kagalitan siya, kapuutan siya. Ni hindi nyo nga kayang magpakaanak sa kanya. Binalot na nga lamang ng katahimikan ang lugar na iyon. Hiyang-hiya sa kanilang mga sarili at sa mga tao sa paligid ang magkakapatid. Subalit, huli na nga ba ang lahat para sa kanila? At dito na nga po nagkatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Binabati ko po ng isang napakagandang araw si Miss Lourdes Ochia from Australia. Miss Noriena Torre at Faye Hines, shout out po para sa inyo. Hi Miss Benilda Malayo. Sa inyo rin po, Miss Emily Delayo. Jasmine Pias from Malaysia, hi! Merleline, sa inyo rin po. You're listening from Athens, Greece. Kamusta kayo dyan? Hello, Miss Erlene Wilson at Lolene Malabayabas, Cecilia M. And last but not the least, Osnert TVZ. Hi! Share naman po ninyo ang storyang ito at nais ko ring malaman, ano nga ba ang aral na inyong natutunan sa storyang ito? Comment down below. See you again next time. Goodbye.